video or should I say mga video ni Saldico AI generated? Kaya ako nasabing mga kasi putol-putol po yung paglabas ng video niya eh. Para bang series, ginawa pang teleserye. Hindi na lang dire-diretso para mailabas niya na kagad lahat ng gusto niyang ilabas. Sinususpense pa ang taong bayan na unfortunately and sadly, o konti lang po ang napaniwala ni Saldico. At yung mga naniwala, mga DDS. Ang dami po kasi naglalabas ngayon ng mga videos kung saan sinasabing ito daw video ni Saldico is 95% AI. May mga vloggers pa nga na kinukumpara yung features ni Saldico noon at ngayon. Particularly, kinoll out nila yung kilay, yung ilong, yung bibig, or should I say, yung ipin. So marami ang naniniwalang AI lang ito. Ano to? Another polvoron video? Yung bang gumawa ng fake polvoron video ni President Bongbong Marcos ay siya rin gumawa nitong AI-generated video ni Saldico? Pero moments after na inilabas itong mga AI-generated videos ni Saldico, meron pong isang lumabas na video kung saan binawi agad ni Saldico yung kanyang expose. Inaamin ko sa publiko na ako ay napag-utusan lamang din ng mga Duterte para siraan ang ating Pangulo. Umamin ako na lahat ng binasa ko ay galing mismo sa nagbigay sa akin at ako ay napag-utusan lamang. Ayan. Pero kung ikaw ay hindi mapagmasid, maniniwala ka kagad dito sa pangalawang video kung saan binawi ni Saldico yung mga sinabi niya against President Bongbong Marcos. Pero definitely, ito po ay AI. So bakit nila inilabas tong video na to? Pero kung pagkukumparahin mo yung dalawang video, yung video ni Saldico at itong AI-generated video, parehong-pareho po na si Saldico yung nasa video. Pero para sa akin, ang punto na gustong ilabas itong nag-upload ng video na to ay napakadali nang gumawa ng AI-generated vids. Kung ito nga sandaling-sandali pa lang nakagawa na sila ng another version ng Saldico video kung saan binawi niya yung mga sinabi niya kay President Bongbong Marcos. Ito pa kayang original video daw? Pero para sa akin, original, AI, fake, or what you call that, ang dapat lang gawin ni Saldico kung siya ay matapang ay umuwi ng Pilipinas at dito niya isang bulat lahat ng nalalaman niya. Walang po control sa kanya. Hindi tulad yung sinabi ni Amy Marcos na parang tinigil yata yung paglabas ng video ni Saldico dahil hindi na daw makokontrol si Saldico. Di ba mas maganda kung dito siya humarap? Humarap siya sa Senado. Walang makakapigil sa kanya. Kahit na anong sabihin niya, ito talagang si Amy Marcos. Ibang klase na talaga ang utak. DDS na DDS na. So, halatang halata po yung mga sabi ni Saldico na iilan lang talaga ang naniwala. So kung umaasa ang mga DDS na sa rally ng INC sa 16, 17, 18 ay mapapabagsak nila si President Bongbong Marcos, huwag po kayong umasa. Dahil matatapos yung 3 araw na yon, si Bongbong Marcos pa rin po ang presidente natin. Bakit ko nasabi yan? Look around social media. Iilan lang po ang pumanig kay Saldico. At yung mga pumanig kay Saldico, puro DDS. Samantalang yung mga hindi naniniwala kay Saldico, yung mga pro-BBM, natural, pro-BBM yan Pero mababasa din natin yung mga anti-Bongbong, yung mga ayaw kay President Bongbong Marcos, hindi rin naniniwala dito sa mga pahayag ni Saldico. Nandyan pa ang pahayag ng CBCP. So kung akala ng mga INC, magtatagumpay sila na mapabagsak si President Bongbong Marcos, huwag niyong kakalimutan na mas marami po ang Katoliko kaysa sa mga INC. At kung kaya ng INC na magtipon-tipon ng ganyang kadaming tao, wala po sa kalingkingan yan kapag ang CBCP ang nagtawag para maglabas ng people power ng mga Katoliko. At huwag nating kakalimutan, pati yung mga ibang sekta na hindi naniniwala o hindi sumasang-ayon dito sa INC. Kasi ayon po sa datos, ang Pilipinas po is predominantly Catholic. At ang mga INC, mga 2 point something % lang, ang dami nila.
kung ikukumpara ninyo sa dami ng mga Katoliko. Ang kinalulungkot ko lang, itong mga INC, yung mga walang alam, yung hindi matanggap na may pinaplano ang INC dito sa rally sa 16, 17, and 18. Hanga po ako dun sa mga naniniwala na hindi manggugulo itong INC. Well, hindi man yung INC kundi yung pamunuan. Paano ba naman? Parang pinasukan na naman nila ng politika. Sabi po kasi sa balita, PDP Laban joins INC-led 3-day rally against corruption and malfeasance. In a bold move, Partido Demokratiko ng Pilipinas o yung PDP Laban under former President Rodrigo Duterte has announced its full support for the 3-day mass rally spearheaded by Iglesia ni Cristo and the United People's Initiative aimed at denouncing widespread corruption and the controversial flood control scams under the Marcos Jr. administration. O nakita nyo na? So, asahan na po natin na magpupuntahan itong mga Duterte senators and officials at ang kanilang mga kaalyado na sisigaw ng Marcos resign. Lalo na sa nangyaring expose ni Saldico. Sabi nga ni Greco Belgica biglang dadami ang sasama sa rally. Salamat Zaldi. Kita-kits, November 16 to 18, Luneta at EDSA, ikulong na ang lahat ng korap. Oo, totoo naman Hindi ba? Sabi nga ni President Bongbong Marcos, hindi aabutin ng Pasko, meron ng makukulong. At kung nandito lang si Saldico, isa siya sa siguradong makukulong. So sa tingin niyo, biglang dadami ang sasama sa INC rally? Iilan lang po ang napaniwala ninyo. Karamihan pa, mga DDS o yung may inclination maging DDS. Sabi nga ng isang netizen, biglang naging bayani si Saldico sa mga pesteng DDS na yan. Sangkot yan sa laptop scandal sa DepEd, sa Farmally scandal, at iba pang nakawan noong 2020 to 2021. Sino ba PACC noong panahon ni Tatay Digong? Hindi ba si Greco Belgica? Bakit siya nag-thank you kay Saldico? Amoy magkakasabwat Atat na atat patalsikin si BBM. Okay, magbasa nga tayo ng mga comments ng mga naniwala at hindi naniwala dito kay Saldico. Unahin natin siyempre si Rowena Guanzon. Dahil ito hindi nagpapahuli ito Gusto niya laging una siya na makapagkomento. Sabi ni Rowena Guanzon, favorite na kita, Kong Saldi. Pero kung matatandaan ninyo, bago pa lumabas si Saldico, at ito nilabas ni Rowena Guanzon November 9, 2025, sabi ng abogado ni Saldico, sobrang yaman na daw niya bago pumasok sa Kongreso. Sobrang yaman na pala. Bakit gutom na gutom pa rin sa pagnanakaw sa pera ng gobyerno? O edi galit na galit si Rowena Guanzon kay Saldico noong November 9. A few days after, nung lumitaw itong si Saldico at in-expose si President Bongbong Marcos, biglang favorite na kita, Kong Saldi. Ay, tatak talagang Rowena Guanzon. Sino pa ang napaniwala? Siyempre, si Rodante Marcoleta. Sabi naman ni Senator Marcoleta, napakarami niyang sinasabi na aligasyon, ngunit hindi po pwedeng hindi bigyan ng atensyon. Nagpapatunay lamang na lumawak na talaga at lumalim ang pinag-uusapan nating problema. We cannot ignore that statement uploaded in the Facebook. Hindi naman talaga natin malalaman ang lawak ng korupsyon kung hindi yan isiniwalat ni President Bongbong Marcos. Gising-gising, Rodante Marcoleta. Masyado niyong tinitwist at binabaliktad ang istorya. Kung hindi dahil kay President Bongbong Marcos, hindi natin malalaman ang lalim at lawak ng korupsyon sa Pilipinas. Alam natin may korupsyon, pero hindi ganito katindi. So hindi tayo kay Saldico dapat magpasalamat kay President Bongbong Marcos. Pero siyempre kayo, hindi kayo papayag. Dapat idawit ninyo si PBBM dito sa maanumalyang flood control scam na to. Dahil kung hindi nyo mapapatalsik si President Bongbong Marcos, damay kayong lahat. Yun pala, may niluluto silang expose. May ginagawa silang
teleserye. Kaya utay-utay yung paglabas ng kanya mga video na lalong hindi pinaniwalaan ng taong bayan. Basa naman tayo ng mga pro-BBM. Sabi ni Senator Ping Lacson, expose ni Saldico versus PBBM, Romualdez, walang saysay. Panoorin po natin yung sinabi ni Ping Lacson. Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. I'm not defending the president, why would he insert 100 billion sa BICAM, samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Bakit niya in-FLR? Oh. So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Na hindi siya part ng BICAM? Hindi siya part ng BICAM eh. Sa dapat sa NEP pa lang, sinabihan niya na yung DBM, sinabihan niya yung DBCC, oy, maglagay kayo ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't niya bibito? Okay, panoorin naman natin kung anong sinabi ni Vince Dizon. Ako, personal ko lang na opinion. Personal ko ang opinion to. Unang-una, kung maaalala nyo, ang presidente ang nagpasabog dito sa SONA mismo. At simula nung SONA, hanggang ngayon, hindi lang salita ang ginawa ng presidente, konkretong aksyon ang ginawa ng presidente para mapanagot lahat ng dapat managot. Binuo ang ICI, ang dami ng mga kinasuhan, lahat ng mga reforma natin sa DPWH, sinabi ng Pangulo, gawin natin lahat yan. At most importantly, sabi niya, wala tayong sisinuhin kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta, kahit sino pa yan, kahit kamag-anak pa niya yan. Yun, paulit-ulit sinabi ng Presidente. In fact, kahapon lang, nagbigay siya ng report, komprehensibong report ng lahat ng ginawa ng gobyerno sa loob lamang ng 3 buwan. No? So, hindi yon consistent dun sa sinasabi ni Congressman Saldico na may involvement ang Presidente dito. Kasi, kung involved ka, bakit ikaw mismo magpapasabog? Bakit mo gagawin lahat ng ito? Bakit mo ibubuo ang isang independent commission? Bakit mo sasabihin na lahat ng dapat managot, dapat managot? At bakit mo sasabihin na bago magpasko, sigurado nang may makukulong? So ako, at ano naman ang ginawa ni Congressman Saldico? Di ba ang ginawa ni Congressman Saldico? Umalis ng Pilipinas. Nung nagsimula pa lang itong kontrobersiya, skandalo sa flood control, ang ginawa ni Congressman Saldico, umalis ng Pilipinas. So, sinong paniniwalaan natin? Yun lang. Ako, personal ko lang na opinion. So, kumusta ang mga cabinet secretaries? Talaga bang nasa likod pa rin kayo lahat? Ako, naniniwala ako. Lahat ng kabinet nasa likod ng Pangulo. Kasi nga, siya mismo ang nagpasabog nito. Wala sa history ng bansa na presidente mismo ang nagsiwalat sa isang napakalaking corruption scandal. Si Pangulong Bongbong Marcos nga. At doon ako kampante. At doon nanggagaling ang aking paniniwala at ang aking lakas na tuloy-tuloy ito at kung ano ang sinimulan ni Pangulo nung SONA, tatapusin din yan to. At kasama niya ako dito sa pagtatapos dito sa napakalaking skandalo. So 100% ang support pa rin po? Oh, absolutely. Pero sir, Tatapusin natin to kasama ang Pangulo. pero sir, what will you make of Zadico's statement? Ako, I cannot speculate. Pero ulitin ko, ang fact is, ang unang ginawa ni Congressman Saldico, umalis ng bansa. So siguro, nasa mga kababayan na natin yun. Sabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian, para sa akin, ang basic ay kung ikaw ay walang tinatago, ay dapat nandito ka physically. Harapin mo itong mga tanong. Pumunta ka dito sa hearing at harapin mo ang mga akusasyon sa'yo. Hindi yung nagtatago ka, tapos gagawa ka ng video, tapos ano-ano yung sinasabi mo. Sabi pa ni Saldico, totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park.
totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang. Marami ka palang akusasyon. Bilis na, uwi na rito saldi ko. At least, itong si Orly Gutesa, kahit na fake yung notaryo, nag-sworn statement. Yun ang tularan mo. Pero siyempre, bago mo i-vouch na totoo yung sinasabi ni Orly Gutesa, magpakita ka ng tapang kung totoo ka sa sarili mo. Umuwi ka rito at depensahan mo lahat yung sinasabi mo. Oh, and speaking of Orly Gutesa, kung matatandaan nyo or kung napanood nyo or nabasa nyo or narinig nyo itong statement ni Senator Amy Marcos 2 days bago yung November 14 hearing, sinabi niya na lalabas daw itong si Orly Gutesa sa hearing para bawiin ang kanyang sinumpaang salaysay. At sunod-sunod daw, isa-isang lalabas yung iba pang mga witnesses dyan sa flood control anomalies para bawiin yung kanilang mga testimonya. Dahil daw sila ay pinresure, sila ay tinakot to the point na tinutukan ng baril yung kanilang mga mahal sa buhay. At sinabi pa ni Amy Marcos, panoorin ninyo. Yan po ang script ni Amy Marcos. So yung makakarinig, galing kay Amy Marcos ito. Panoorin niya natin dahil babaliktad daw si Orly Gutesa. Babawiin daw niya yung kanyang testimonya. So ibig sabihin, kapag binawi ni Orly yung kanyang testimonya, cleared si Martin Romualdez. Walang kasalanan si Martin Romualdez. So out of curiosity, gusto mong alamin kung sino ang ituturing ni Orly Gutesa. So, papanoorin mo yung hearing. Dumating ang November 14. May napanood ba tayo? Kayo, meron ba kayong napanood na lumitaw si Orly Gutesa sa hearing para bawiin yung kanyang sinumpaang salaysay? Well, as far as I know, parang wala yatang Orly Gutesa ang lumabas. Ang lumabas, si Zaldico. So ano tong pambubudol ni Amy Marcos? Naglabas siya ng intriga. Well, hindi na po talaga tayo magtataka dahil ang mga DDS sanay pong maglabas ng intriga. So, naglabas ng intriga si Amy Marcos na doon daw sa hearing sa November 14, lalabas yung mga witnesses at kasama si Orly Gutesa at babawiin yung kanyang sinumpaang salaysay para ma-cleared itong si Martin Romualdez. Pero sinabi niya na ang mga ito daw ay pinresure, tinakot, tinutukan ng baril ang mga mahal sa buhay para bawiin ang testimonya. Pero nung dumating ang November 14, si Zaldico ang napanood natin. So anong pambubudol ang ginawa ni Amy Marcos? I hope, sana, sa ibang hearing, lumabas pa rin tong si Orly Gutesa para bawiin yung kanyang salaysay, which I very much doubt. So, talaga bang si Amy Marcos dugong DDS na? Kung ano ang gawain ng mga DDS na pambubudol, yun din ang kanyang ginagawa. Basa naman tayo ng mga comments ng mga anti-BBM. Comment po ni Cielo Magno. Ang tanong ko lang, Zaldico, parang sobrang tanga naman ni BBM na hinintay pa ang BICAM para mag-insert ng 100 billion, pwede niya na isaksak yun sa NEP pa lang. Sabihin nyo naman kay Zaldico, maglabas ng ebidensya ng korupsyon, yung pwedeng gamitin sa korte. Wala kasing napapakulong sa chismis lang. Yan po kahit na kritiko ng Pangulo, hindi na kumbinsi ni Zaldico. Kaya naghamon pa nga si Cielo Magno na maglabas ng ebidensyang pang-korte, hindi pang teleserye. Ito naman ang statement ni Laila de Lima. We urge former Representative Zaldico to return to the country and fully cooperate with the ongoing investigation into the anomalous flood control and other infrastructure projects. He should take an oath and tell the whole truth before the proper forum. Di ba? Ganun naman kasi dapat. Bago tayo maniwala kay Zaldico, kailangan niya muna umuwi rito, panumpaan yung kanyang mga salaysay. At kung kinakailangan, imbestigahan si Martin Romualdez, imbestigahan si President Bongbong Marcos. Hindi po pwedeng chismis lang. Sabi naman ni Chel Jokno, Ano po ang dapat pong gawin po ni Representative Zaldico? Bumalik siya, manumpa siya.
at magsalita siya under oath. Para sigurado tayo na magsasabi siya ng katotohanan at doon lang natin ma-evaluate kung ano ba yung laman, kung mayroon bang ebidensya na ilalabas din. Mga pagpapatunay, nakakampi ka man ni PBBM o kritiko ka man ni President Bongbong Marcos, nagkakaisa na hindi dapat paniwalaan itong si Saldico. Dahil yan ay puro chismis lang. At kung walang ebidensya, ang tawag sa'yo, chismoso. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Sara Duterte na kapag naglabas ka ng pahayag na wala namang ebidensya, yan ay chismis lang. At ang tawag sa'yo, chismoso. Yan po si Saldico. Comment naman ni Congressman Toby Tiangco. Ako, personally, hindi ko na alam kung itong si Toby Tiangco ay maka-BBM o maka-Duterte. Pansinin nyo kasi yung mga comments at reactions niya eh. Hindi mo na malaman kung siya po ay pro-Duterte o pro-BBM. Pero sabi niya, yung sinasabi niyang insertion, referring to Saldico, walang logic yan eh. Kasi the budget comes from the executive, di ba? Kung may mga proyektong gustong ilagay si Presidente doon, ilagay niya na yun sa NEP. Bakit pa niya hihintayin yung BICAM para ilagay yung mga project na yun? So, kita nyo na. Paano masasabi ni Greco Bellica na maraming sasama sa kanila? Mas marami ang hindi naniniwala kay Saldico. At ang panghuli natin, komento ng CBCP. In light of the serious allegations recently made public by Representative Saldico, the Catholic Bishops' Conference of the Philippines calls for truth, justice, and due process to prevail. If his accusations are indeed credible and substantial, we urge him to return to the country and file his charges before the proper authorities under oath and supported by verifiable evidence. Public declarations on social media, however alarming, cannot take the place of formal testimony in the appropriate legal venues. For the good of the nation, such claims must be examined transparently, impartially, and in accordance with the rule of law. We likewise caution against the political exploitation of these allegations, especially when released at sensitive moments that may inflame public sentiment or be used to influence political outcomes. The Filipino people deserve clarity, not conjecture, truth, not rumor, accountability, not manipulation. We appeal to all parties involved to act with honesty, courage, and responsibility. May every step taken in this matter serve the cause of justice and strengthen rather than erode our people's trust in the institutions tasked with safeguarding our democracy. For the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Pablo Virgilio Cardinal David, President of the CPCP. So ayan po, ano ang masasabi ninyo? Tulad ng kiniklaim ng mga DDS, matapos daw yung 3-day rally ng INC, si Sara Duterte na daw ang presidente ng Pilipinas. Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.